Mga meme ng kanilang mga kumpanya. Tao nga naman may masabi lang sausaw na ng sausaw. Hello mga kapatid at legit na barkads. Ito na naman po tayo tungkol sa mga isyu ng mga empleyadong meme ng kanilang kumpanya. Pero bago yan mag-like at subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Pakinggan at panoorin po muna natin si Manay Christie tungkol dito kay Eric John Salot na sinabihan si MTRCB Chairwoman Soto ng walang delikadesa at kadiri sa kanyang post sa Twitter. Wala rin pong masama sa pagbibigay ng pagsuporta sa kanilang iniidolong artista. Pero sana po ay binabalanse natin ang mga bagay-bagay nang hindi po tayo naliligaw sa pagkokomento. Katulad na lamang po nitong si Eric Jan Salud. Siya po ay taga-adprom ng ABS-CBN na kahapon po ay nag-post sa kanyang Twitter account ng wala kang delikadesa, Lala Soto. Kadiri ka. Okay. Tilad-tila rin po muna natin ngayon kung saan ba nag-ugat yung kanyang sinasabing wala kang delikadesa, Lala Soto, at nakakadiri ka. Unang-una, kung ang tinutukoy po niya ay kawalan ng delikadesa dahil si Chairwoman Lala Soto ay anak ni dating Senate President Tito Soto na isa po sa mga poste ng EAT, yon ang kanyang tinutumbok. Yung kadiri ka, siguro iniisip niya na porke ang tatay mo ay kalaban ang programa ng Showtime, ganyan ang ginawa mo. Dapat ay mapagpaliwanagan natin ngayon itong si Eric Jan Salud na binura na po ang kanyang tweet kahapon dahil tinawagan po siya ng isang ehekutibo ng ABS-CBN pero nabura na pala niya. Kasi nga po, hindi pa man natatapos ang problema ng It's Showtime. Dito sa MTRCB, gagawa-gawa na naman sila ng mga bagay na hindi na po dapat kasama sa usapin dahil too personal na ito, Romel. Napaka-personal na. Alam kaya ni Eric Jan Salud kung sana lamang ay nagsaliksik siya, nalaman niya sana hindi po si Chairwoman Lala Soto lamang ang nagdesisyon na bigyan ng 12-day suspension ang It's Showtime. Ang adjudication team po ay binubuo ng 30 katao, 10 katao at 30 po ang mga miyembro. At si Chairwoman Lala Soto po ay nag-inhibit. Hindi po siya sumama sa mga bumoto. Nag-inhibit po siya. Hindi siya nakialam. Pero binigyan po niya ng respeto ang kanyang mga nasasakupan sa MTRCB na kung ano sa kanilang palagay. Pagkatapos po ng kanilang mga pagtatalo-talo, pagbabalanse, at pagbibigay ng punto kung bakit kailangan bigyan ng suspension ng programa ay doon na lamang po siya. Pero nag-inhibit po siya. Yan po malinaw na nasabi ni Manay Christie na nag-post nga si Mr. Salot sa Twitter ng mga hindi magandang pahayag tungkol kay Miss Soto. At nasabi din na binura na niya ang naturang post sa kanyang Twitter. Nasabi din na sinabihan daw si Mr. Salot ng isang ehekutibo ng ABS-CBN dahil hindi pa nga neresolba ang kanilang usapin sa MTRCB ay dumidagdag pa po itong si Mr. Salot. Paano kaya nasabi ni Mr. Salot na walang delikadesa si Chairwoman Soto, hindi nga sumali sa botohan sa kanilang board si Chairwoman Soto tungkol sa usapin ng It's Showtime? Dakdak na lang ba ng dakdak po ba ang gawain nitong si Ginoong Salot? Aaminin ko po hindi ko siya gaanong kilala. Kaya ko lang nadinig ang pangalan niya ay dahil nag-trending nga po dahil sa kanyang post sa Twitter. Mataas din pala naman ang katungkulan ni Ginoong Salot pero mukhang di muna nag-isip bago nag-post. Dahil ba sa anak si Chairwoman Soto ni dating Senate President Tito Soto at isa din sa mga hosts ng programang EAT na katapat ng programa ng It's Showtime ay sasabihan mo ng walang delikadesa si Miss Soto? Ano po ang katibayan mo, Ginoong Salot? Hindi mo muna kasi inalam ang lahat-lahat bago ka nag-post. Kediri ba kamo? Paano naging kediri? Ano ang kediri-diri sa inilabas na suspension order sa programa ng It's Showtime? Hindi po ba at mas kediri-diri ang mga pinagsasabi ng mga hosts ng It's Showtime habang sila ay nasa ere? Mga katagang G-spot, tinggil, pek-pek shorts, vibrator, at ang pagkain ng icing na may halong kalaswaan sa harapan ng mga musmos na bata. Hindi ba't mas nakakadiri ang mga iyon? Matanong ko lang po nasa na ang inyong prinsipyo at kagandahang asal na siguro naman ay natutunan nyo sa inyong mga magulang at mga guro. Ano po ba yan dahil sa kayo ay empleyado dyan sa inyong kumpanya ay sasang-ayunan na lang ninyo kahit nabaluktot ang kanilang pinangangatwiranan?
Hindi na po ba ninyo magawang mag-isip kung nasa lugar pa din po ba sila? O sadya po na nagbabulag-bulagan na lang kayo at baw na lang ng baw? Abay parang daig pa po kayo ng alaga naming aso dahil yun pihikan at di agad sumusunod sa amo niya. Kapag hindi niya kursunada yung pagkain o treat na ibibigay namin ay ayaw sumunod. Hawa-hawa na po ba kayo dyan sa ABS-CBN? Lakas naman ng impluensya sa inyo ng kung sino man dyan na nang iimpluensya para maging ganyan ang inyong mga pinaniniwalaan. Gamit-gamit din po ng inyong isipan at prinsipyo, hindi po lahat ay nadadaan sa pera-pera lang. Aanhin mo yung kayamanan kung ang inyo naman pagkatao ay napapariwara na. Ano kaya ang kahihinatnan ng nagawa ni Ginoong Salot? Magresulta kaya ito sa demandahan mga kapatid? Ano sa tingin nyo? Ito naman isa pang meme ng GMA7 naman na si Miss Suzette Doctolero. Miyembro din po pala siya at deputy ng MTRCB. Pero hindi siya pabor o sang-ayon sa naging hatol ng MTRCB. Eto di ko po alam ano ba dapat na itawag dito. Kilala siyang kritiko ng kalaban ng kanilang kumpanya. Ang dami na nitong nakaaway sa iba't ibang kalaban ng GMA7. Pero ngayon na ang It's Showtime ay nasa bakuran na nila ay pilit pa niya ngayong ipinaglalaban ang naging desisyon ng MTRCB. Ano po tawag dyan? At dahil dito ay ipinasususpinde na niya ang kanyang deputy card. Hindi wow. Extreme measure daw ang naging hatol ng MTRCB at makakaapekto sa rival show. Rival show nino. Hindi naman artista o host si Miss Soto paano naging karibal dahil basta ang ama niya ay si Mr. Tito Soto. Sana daw ay mag-promote ang MTRCB ng fairness at healthy competition sa mundo ng telebisyon para sa patuloy na pag-unlad ng industriya. Pinakikialaman ba ng MTRCB ang inyong mga programa? Ipinapatupad lang po ng MTRCB ang kanilang tungkulin na bantayan at busisiin ang mga ipinalalabas sa telebisyon at sinehan at magbigay ng grado o klasifikasyon sa mga ipinalalabas sa sinehan at telebisyon. Karampatang kaparusahan kung may nagawang hindi tama ang isang programa. Ano po ba mali doon? Tadya po bang ayaw natin sumunod sa batas? Ano mangyayari sa ating bansa kung lahat ng tao at mamamayan nito ay pawang hindi sumusunod sa mga batas? Hindi na po ba kayo pwede punahin kung may nagagawa kayong kapalpakan? Ano po ang dapat sa inyo? Kung ayaw nyo nang sumunod sa mga nasa katungkulan ay marapat siguro na manggibang bayan na kayo di po ba? Pero sigurado ako na kapag nandoon na kayo ay susunod na kayo sa batas nila. Ano pinagkaiba doon at dito, lahat naman ng bansa sa mundong ito ay may kanya-kanyang batas na dapat nating sundin. Kung ayaw ninyong sumunod ay manirahan na lang kayo sa isang lugar na walang katao-tao at nag-iisa lang kayo, hindi nasasakupan ng kahit anong bansa. Doon wala nang pupuna at papansin sa bawat kilos nyo, malaya kayong gawin ang bawat naisin ninyo. Makayanan nyo kaya iyon? Ayon dito sa artikulo ni Ralph Mendoza ng Balita, kilala kayo sa pagbibigay ng maanghang na opinyon laban sa ABS-CBN. Anyari, about face na, nilisan lang kayo ng TVJ nagkaganyan na kayo. Malaki na po ba ang nawawala sa kaba ng GMA7? Natatandaan ko pa na noong bago pa lang kakaalis ng TVJ ay tinitira mo na din sila. Tinagot mo pa nga ang isa sa komento ko sa post mo sa Twitter hinggil sa istasyon ninyo na kapuso ang slogan pero parang mga walang puso dahil isinantabi na lang basta-basta ng GMA7 ang 28 years na pinagsamahan nila ng TVJ dahil ni kamusta sa kanila ay hindi nagawa ng inyong pamunuan. Simpleng pakikipagkapwa-tao lang po iyon, hindi kailangan ng kontrata para deadmayan o isa walang bahala nyo ang TVJ. Grabe ano na po ba ang nagyayari sa ating mundo? Lahat po ba ay dadaanin na lang sa pera-pera lang? Oo mahalaga ang pera at hindi tayo mabubuhay kung wala iyan, pero wag naman po sana na parang isinasangla na natin ang ating mga pagkatao ng dahil lamang sa pera. Hanggang dito na lang po mga kapatid, nasusuka na po ako at nandidiri sa nangyayari sa ating kapaligiran. Hanggang sa muli mga kapatid at The Bark Ads, huwag po sana ninyong kalimutan mag-like, share at subscribe para naman ganahan akong mag-upload ng mga video. Maraming salamat po sa panunood.